The Lord promised in His Word that He will come back soon. So, how is your heart right now? What are you doing to prepare for His second coming? Or ano yung mga ginagawa natin na while waiting for Jesus' return? So, sobrang timely ng message. Ito yung last chapter for the book of Revelations. So, last book na siya ng Bible. So, praise God for God's word na nangusap po sa akin ngayong araw na to. So, gusto ko lang din po siyang ibahagi sa inyo. Sa Book of Revelations, chapter 22. So, ito yung parang sinasabi yung malapit ng pagbabalik ni Lord. Jesus is coming soon. So, verse 12, it says, "And behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." So, si Lord, talagang, ano ba ang take natin dito sa message na to, o sa verse na to? Takot ba tayo? When we heard that He will come back soon, are we excited for His return? Or may halong doubt or fear? Diba? So, as a Christian, talaga, dapat we should be excited when we hear that He will come back soon. Syempre, ito na yung pagkakataon na we will be reunited with Jesus till eternity in heaven. Pero syempre, i-assess din natin yung buhay natin now. Kasi syempre, sabi nga niya doon, He will repay each one according to what they have done. So, lahat po ng ating mga ginawa, huhusgahan ng Panginoon yan. Whether maganda, mabuti, o masama yung ginawa natin. So, we should be really careful how we live kasi lahat yan may bearing in the future. The Lord will judge. Yung judgment na hindi yung i-condemn ka na, di ba sabi nga, there is no now condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero syempre, kahit tinanggap mo na si Lord, still, yung mga ginawa mo for the Lord, are you able to live out His will in our lives? Nakakapag-serve ba tayo sa Kanya? Or meron tayong, tama ba yung direction na tinahak natin upon walking, di ba? Walking in our walk with the Lord. Tapos doon, sabi nga niya, I'm coming soon. So, we are reminded to really anticipate His return kasi mangyayari po talaga yan. Wala man exact date, walang specific date sa Bible, walang nakakaalam, si Lord lamang. So, ano yung response natin while waiting for the Lord's return? How do we live our lives ba? Diba? I-assess natin yung ating life in all aspects. Relationally, sa family mo, how do you treat them? Do you spend time with them? Diba? Kasi ang pinaka-importante talaga, the Lord values family. So, He hates yung ayaw niya ng mga broken family. And mas binibigyan talaga ni Lord ng importansya. Yung marriage, yung families, ganyan. So, paano ba kunyari, kung tayo ay may pamilya, mas prioritize ba natin sila more than our work, business, di ba? O, syempre, una si Lord, second yung family. Spouse mo or children mo, then saka palang work, then church or ministry. Ayun, paano natin tinrato yung mga kapwa natin? Meron tayo ba yung marunong magpatawad? Di ba yung mga ganon? Meron ba tayong mga tinatagong galit, inggit, sama ng loob? Ganyan. So, talagang i-add tayo talaga. When we accept the Lord, hindi naman on the spot na mababago yung mga hindi natin na ugali. Pero we are all we are all work in progress. So, talagang it will take a lifetime talaga as a transformation until at I think pagiging perfect lang talaga tayo pag namatay tayo and we are already with Jesus. Pero hanggat mabubuhay tayo, hindi talaga we can never be perfect. So yun, tapos i-repay talaga as in yung mga ginawa natin, i-judge ni Lord according to what we have done. Tapos sabi nga niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So, ano yung impact sa atin ng ano na to? Kapag sinabi niya, I am the Alpha, beginning, diba, and the end. So, from the very creation of the world, from the very start, nandun si Lord. Ang pinaka-message sa akin, for me, ito yung pinaka-best na
nangusap sa akin sa verse na to. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Alpha means beginning, di ba? Yan nga. And Omega is end. So, ako ay ang umpisa at wakas. So, literally, si Lord talaga, from the very start, wala pa man din tayo, nandun na si Lord, di ba? From the very start. So, since the creation of the world until the end, na maglaho ang lahat, 'di ba? Until para bang ang pinangusap sa akin ng Panginoon from the very start, nandun na ako. Even when wala ka pa o hindi mo pa ako tinatanggap sa buhay mo, nakasubaybay na ako sa iyo. And umpisa pa lang, he is really faithful sa atin. 'Di ba? Kahit nung mga panahon na wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa natin siya tinatanggap sa buhay natin, naging tapat siya. Mula umpisa, hindi natin nararamdaman, nandyan siya. Pero, He truly cares. Gumagalaw na siya sa ating buhay. So, He promised na until the end, He will be there. He will always be there. I will always be here for you, anak. Naiyak tuloy ako. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan, till the end of your life, I will always be faithful to you. Until eternity na yun. At walang katapusan yun, eternity nga. So, para bang yung end na yun is, para bang, siguro end of your life on earth, diba? Pero, of course, start pa lang ng eternity yan when we die and we are already with Jesus. So, ito yung best na message sa akin ng Lord na until the end, hanggang sa katapusan, makakasama mo ako. Maaasahan mo yan, diba? So, ang gandang reminder ng Panginoon and talagang faithfulness ni Lord is we cannot fathom really His grace and faithfulness sa buhay natin. So, ano yung response natin upon hearing this message from the Lord? Of course, upon hearing these promises, magkakaroon tayo ng recalibration and we will learn to live our lives na wisely and nakakommit kay God. And let's do our best to live our lives serving the Lord, being faithful, being obedient, trusting Him, making Him the priority of our lives, putting Him at the center, diba? Obeying Him, following His will and purpose sa buhay natin. So, yun talaga yung kailangan maging action point natin dito. And rest assured that, sabi nga, rewarder nga siya, diba? So, we are not doing that just to earn His reward, pero it's because we love Him and He is our everything. So, yun talaga yung reason why we are obeying God, why we are trusting Jesus, kasi nga, we know what He has done for us. And He deserves that, diba? All the glory, the honor, the praise. And He also deserves our love, diba? Kahit sabihin natin, hindi naman tayo kailangan ni God eh. He can stand alone without us. We cannot live without God, but God can live without us. Pero still, pinapahalaga, ang laki ng value natin sa Panginoon. He even died for us, diba? So, gusto ni Lord, kailangan niya na parang pinili niya tayo na makasama, diba? Dahil mahal na mahal niya tayo. So, siya ang nag-e-effort talaga na i-pursue tayo. So, I think it's best na talagang we also do our part and we also give what He deserves naman. Na yun yung mahalin natin siya, maglingkod tayo sa Kanya, pasalamatan natin siya. Always have a heart of gratitude for the Lord. Thank Him for everything that He gave. Also for the things that hindi man niya binigay, pero it's always for our own good, diba? Even yung mga hindi niya binigay, it's for our own good. Lahat yun may purpose. And it's a protection for us. So, abay yun, napakagandang year-end or take away message for 2025. So, let's praise God for being such a faithful God, for being loving, gracious, and He is really a God who never changes. Noon, ngayon at magpakailanman, nag-iisa si Jesus. So, yun lang. Merry Christmas po sa inyong lahat. And this will be my last devotion for the year. So, start ulit ako. Book of Genesis. Andito pa rin ako para mag-share ng aking mga devotions, and I pray na ino-urge ko kayo na hindi lang ako ang gumawa nito, kundi kayo. Maganda yung kayo mismo pagbulay-bulay yung Word of God. Kasi sabi ko nga, ito lang yung ating sandata, and this will make us know the Lord more, diba? By reading His Word. So, bye! God bless you. See you soon. See you around. Bye-bye.